Kawawa naman yung mga taong dinideny nila ang Panginoong Jesus. Everybody needs Jesus. Don't deny Jesus. Speak Jesus. Stand firm in the name of Jesus. Proclaim that Jesus is Lord. Proclaim that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Ayan, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. I just want to share to you my devotion na nagmula po sa Mark chapter 1 verse 7 to 8. Sinasabi po dito, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. By the way, ang context po nitong chapter 1 ng Mark ay patungkol po kay John the Baptist. Nung siya po ay sumisigaw sa ilang at pinapakilala niya nga po ang ating Panginoong Hesukristo, sinasabi niya, tuwirin nyo ang inyong mga daan. Yan. So, ibig sabihin, magbagong buhay. Ayusin ang pananaw, magsisi habang binabautismohan niya po yung mga tao. And then, that time rin po sinabi niya na siya ay nagbabaptize sa tubig, no? Pero ang Panginoong Jesus ang nagbabautismo sa banal na Espiritu. Ayan. Yan po yung kailangan nating maunawaan na kaya nga po sinasabi sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Dapat maliwanag po ito sa atin mga kapatid. Ngayon, ito ang nakakalungkot. Kapag ka may mga tao na sinasabi nilang sila ay relihiyoso, pero they are not acknowledging Jesus Christ as their personal Lord and Savior, how they can receive the Holy Spirit. And I believe, no, sa mga taong hindi nananampalataya sa Panginoong Jesus, hindi rin sila naniniwala sa banal na Espiritu. So, dito natin makikita na walang changes sa buhay ng mga hindi tumatanggap sa Panginoon. Kasi Jesus is everything eh. No, without Jesus, we are nothing. Dapat po nating maunawaan yun mga kapatid. Napaka-crucial po ng senaryo na yun. Okay? So, ano po yung rema ko dito? We need Jesus to set us free. So, bigyan ko po kayo ng background from the Old Testament. Alam niyo po, napakahirap ng buhay ng mga tao in the Old Testament kasi kung ano lang po yung maisip nila, yun lang po yung gagawin nila. Kasi bakit? Walang banal na espiritu na nagkukonvict sa kanila kung ano yung tama at mabuti. Maliban na lang kung sabihin ng propeta na nangunguna sa kanila, like Moises, yung mga propeta ang ginamit ng Panginoon, no, para sila'y payuhan, para sila'y pagsabihan, pagalitan, ituwid, no, doon lang sila nakabase sa mga maririnig nila from the prophet of God. Pero yung sabi mo mag-isip sila ng tama, no, lahat ng maisip nila disaligned sa Panginoon. Kung ano yung maisip nila, kung ano yung maramdaman nila, yun lang yung gagawin nila. So ngayon sa panahon po natin ngayon in the new from the New Testament hanggang sa generation natin ngayon, iba na, no? Kasi bakit? Andyan na yung banal na Espiritu. Simula nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, andun na yung conviction. Yan. At tandaan po natin, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. We are the temple of God. And then tandaan nyo rin po to na ang banal na Espiritu hindi makatatagal sa isang katawang marumi o makasalanan. That's why kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, yes, nandoon ang forgiveness, pero kailangan nating mag-turn sa kasalanan. Ibig sabihin, ikutan natin yung kasalanan. Ikot na 180 degree ang ikot, hindi 360. Kasi pag 360, para ka lang bumalik, no? So, dapat po nating maunawaan tong bagay na to, mga kapatid. So, my reflection here is, we all know that Jesus is everything for us. Without Jesus, we are nothing. Without Jesus, we are lost. Without Jesus, we are going to hell. Without Jesus, we will not gain salvation. Without Jesus, we cannot see the kingdom of the Father who is in heaven. Without Jesus, nothing can change to our previous sinful life. That's why we need Jesus to break every chain in our life. Jesus is everything. Okay? My motivation here is Jesus already break
every chain in our life. Yan. Kapag pinakawalan na tayo ng Panginoon, kapag pinalaya na tayo ng Panginoon, wag mo nang nanasain na bumalik pa. Kasi ang sabi ng Bible, yung warning ng Bible, yung isang espiritu na umalis sa'yo at muli kang bumalik doon sa old lifestyle mo, 7 espiritu pa po ang tatawagin ng isang espiritu. Kaya ang kalalagayan ng isang mananampalataya na binaliwala ang kaligtasan na tinanggap niya sa Panginoon ay mas masahol pa kumpara nung una. Yan po yung warning ng Bible. Kaya dapat kapag tinanggap natin ang kaligtasan, wag na nating nasain na bumalik pa sa ating lumang buhay. Kasi napakahirap po. Diyan maraming bumabagsak na Kristiyano. Application, I know how powerful Jesus is. Alam ko rin kung gaano siya kinakailangan ng mga taong makasalanan. That's why I need to preach, shout, and proclaim that Jesus is Lord and the only way, truth, and life. Everyone needs to know na walang ibang kapamaraanan para makaabot sa kaharian ng Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Everybody needs Jesus. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Kaya kung hindi makikilala ng mga tao ang Panginoong Hesukristo na which is tanging pangalan na iniligay sa silong ng langit at walang ibang pangalan na makapagliligtas sa mga tao kundi ang Panginoong Hesus lamang. So, kawawa naman yung mga taong dinidinay nila ang Panginoong Hesus. Kawawa naman yung mga tao na dinidinay nila na Panginoon ang Panginoong Hesus. Kawawa naman yung mga tao na sinasabi nilang propeta lang ang Panginoong Hesus. Kawawa naman yung mga tao na sinasabi nilang hindi Diyos ang Panginoong Hesus. So, anong kailangan natin? We are in the right path, mga kapatid. Don't be shaken. Manindigan tayo kasi nasa katotohanan po tayo. Maraming biblical verse ang nagpapatotoo ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Don't deny Jesus. Speak Jesus. Stand firm in the name of Jesus. Proclaim that Jesus is Lord. Proclaim that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Okay? So yun lamang po mga kapatid. And God bless you all in Jesus' name.